Ron Tamayo, any advice para sa mga ministers para mabalanse pa ang ministry at family? Ministry. Ang nakikita namin, may horror story kami sa RM Nagpadala yung wife sa amin na, RM, wala kaming masyadong pera. Tapos yung asawa ko na pastor, wala sa bahay, wala siyang quality time with the kid. Hirap kami sa pera, pero lagi siyang nasa church. Nagmi-ministry. So kami, that is a clear sign of parang misplaced priorities. Can I show this lang? Parang sa'yo ko rin to na I don't know kung sino nagturo sa amin. So, di ba, priorities when married. Ang mahirap daw sa ministers, di ba, number 1, God. Ang iisipin nila, my ministry means putting God first. Pero actually, ang ministry daw is actually 4. Number 4, work. So, yung ministry dapat pang 4th priority mo after securing your priority with your spouse and with your kids. Yan. So, parang, yun yung sinasabi ni Richard, parang ang daming, may minister din daw na pag nagpe-preach sa pulpit, yung wife, nakikinig siya. Tapos yung mukha ng wife, di ba, napaka-godly ng message. Naalala ko yan. God ganito, God ganyan, holy, holy. Pero pag tinignan mo yung mukha ng wife, parang, tapos, preach ka dyan, di mo naman ginagawa sa bahay yung pinipreach mo. Alam mo yung gano'n? So, that shows na, feeling niya, top priority niya si God. Kasi God is ministry, pero hindi pala. God is actually your work. The ministry is actually your work. Trabaho, work mo. So it should come after. Personal relationship mo with God is first, then second yung spouse, third yung kids, then work. So, ang gandang explanation yun sa amin, sabi nung isang pastor. Alam mo, kaya nadja-jumble ng maraming Pinoy ministers ang ministry is because they put ministry at number 1. Ang interpretation nila, ministry is serving God. No, yung God, yung number 1, yung pinakita ni Maricar, number 1 God, secret tsaka private. Walang nakakakita, invisible yun yung parang private moments nyo kay God yun O ngayon, yung nag-explain sa amin, pastor, sabi niya, Chard, trabaho namin, Monday to Friday, ang pagiging pastor. Nag-aral kami, may time in kami sa church. So, trabaho namin yon. Pero, yung trabaho namin, which is number 4 priority, hindi yun same dun sa personal relationship ko kay God na private. So, dun nagkaka-problema. Tapos, yung isang pastor natin, sinabi niya yung paulit-ulit sa mga nag-lead ng Bible study na success in ministry can never compensate for failure at home. Tapos nung sinabi niya yon, kwento niya yung sobrang laking mega church sa Korea. Millions ata. Tapos nahulog yung pastor kasi inamin niya na wala siyang oras sa family. So successful siya sa ministry pero failure siya as a father, failure siya as a husband. So yun yung tinuro sa amin. Kaya nung narinig namin yon, parang parang mali. So, mahirap hanapin din yung perfect. There's no such thing as perfect balance. Pero, kasi, meron namang, honey, araw-araw kasama kita, pero wala tayong pera kasi ayoko magtrabaho. Quality time ako sa'yo. So, minsan, nakakatawa rin na sinasabi lang, gusto mo quality time? Sige, pero magkasama tayo araw-araw. Pero wala kang work. Wala akong work, di ako pumapasok. O di, wala ka rin pera. Sabi nila sa wives, huwag ka rin masyado mareklamo kasi kapag binigyan ka ng time ng asawa mo, tapos asawa mo dominant, asawa mo lead provider, nasa bahay lagi? Hindi. Usually, nasa labas yan, naghahanap ng pagkakakitaan. So, minsan, yun yung binabalance din yung mga complaints mo Kasi minsan, nagko-complain ka, lagi siyang wala sa bahay. Kasi nga, naghahanap siya ng pagkakakitaan. Ngayon, iba naman yung malakas ng umita, tapos marami ng pera, sobrang dami ng pera, ayaw naman mag-spend time, ayaw tumigil, iba naman yun. So, ikaw nang bahala mag-adjust, Ron. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.